Sa buhay, mayroon tayong makikilalang mga taong magpapakita sa atin ng totoong saya. Mga taong susuportan at sasamahan tayo sa lahat ng bagay, tulad ng isang pamilya. Para sa akin, hanap ko ng totoong ligaya. Yun ay nung nakilala ko sina Connie at Dian. Sila ang kaagapay ko sa mga pagsubok na kinaranasan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, alam kong mayroong nakabaong mga sikreto dito. Masaya naman kami. Maayos ang flow ng buhay. Normal ng mga taong nabubuhay ng tahimik. Komportable. Puro tawanan. Puro saya at asaran. Ngunit, sa kabila ng masasayang tawa at ngiting yon, may mga oras din talagang susubukin ng aming mga katatagan. Yung madamay kayo. Ano na naman ba kailangan nyo? Akin ang pera. Ano ba naman to, Rolando? Ano bang binabalak mo sa pamilya natin, ha? Gabi ka na lang lagi umuwi? At lasing pa? Yung pera sana ang pinang-iinom mo? Ano na naman? Imbis na yung pera na pinag-inom ko, binibigay ko sa inyo. Mahigit kalahati ng sweldo ko, nasa inyo na. Yun na nga lang yung meron tapos gusto mo kunin. Hindi kasi yun yung point ko. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi mo ka nararamdaman. Dahil yung takot ko! Na baka isang araw umuwi ka ng lasing kas may iba ka ng babae. Na matulad ka sa tatay ko. Maria, hindi na ako bata. Kailan ba matatapos to? Pagod na pagod na ako. Hello, Dayan. Hello, Beshi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit? Ano nangyari? Yung boyfriend mo na naman bang walang ibang ginawa kundi maglaro? Online siya pero hindi man lang niya ako replyan. Mas mahalaga ba yung laro kaysa sa akin? Da, hindi ah.
Baka di ka lang niya mahal. Naku, friend, kung ako sa'yo, i-break mo na yan. Toxic lang yan sa'yo. Mahal ko siya. Sige, mamaya na lang na yan, ha? Ito na kasi mami. Oo nga naman. Kita nyo nagbabanding kami dito eh. May storbo. Importanteng sasabihin namin. Ano ba yun? Totoo ba yung sinabi niyo? Sige. Ben, ba't kumiyak? Oo, wala. Sige, uwi na ako, ha? Dayan! Hoy! Kayong dalawa! Anong sinabi nyo sa kaibigan namin, ha? Ano pa naman yan? Bad trip naman, oh! Ikaw ba, Connie, minsan nalulungkot ka rin ba? Ano ba naman yun, Rolando? Ano ba pinabalak mo sa pamilya natin, ha? Palagi ka na lagi umuwi! Kung may problema ka, dito lang ako. Naku! Kalimutan ko! Special class kami kay Mr. Serafica! Dayan, boyfriend mo si Danleb Ramos, di ba? Galing kaming Camp John Hay. May kasama siyang babae. Miss, okay ka lang? Tumayo ka dyan, marumi dyan. So ayun, approach kita. Kaya ko sa makakita ng babaeng umiiyak. Ako nga pala si Dwayne. Di kita kilala. Di ko rin alam kung bakit ka umiiyak. Pero sana, this could help. And always remember how worth it was. Wag naman sana. Heto na naman ako. Pauwi na naman sa bahay. Kung bakit ba kasi palagi may nangyayaring hindi maganda. Hindi tuloy ako makauwi ng bahay nang walang iniisip. Ay, ayoko na kasi doon. Sawang-sawa na akong marinig ang mga sigawan nila mami at daddy.
Nag-aaway na naman sila. Pagod na ako, Lord! Mag-iwalay na lang kaya tayo! Bakit ka na naman umiyak, Connie? Siguro dahil na naman sa mga magulang mo. Umulan na! Halika dito, baka mabasa ka. Tignan mo, dinadamayan ka rin ng langit. Ayos na ako, Ian. Alam ko na. Sumama ka na lang sa akin. May pupuntahan tayo, pasisiyahin kita. Saan ka galing? Sa labas lang po, ma. Sino naman kasama mo? Wala po, ma. Sige po, pasok na po ako sa loob. Yan na yan. Puro na nga problema dito sa bahay. May panahon ka pa para dyan? At kanino? Diyan pa sa lalaking yan? Eh kung sana nag-aral ka na lang, eh di nakatulong ka pa sa akin, puro ka talaga perwish sa buhay ko! Ba, hindi na ba ako masaya? At sumasagot ka pa, ha? Connie, hindi solusyon ang pagtalon dyan. Hindi mo kailangan gawin yan para matapos yung kalungkutan mo. Dahil pag ginawa mo yan, yung kalungkutan mo, malilipat lang sa mga taong nagmamahal sa'yo dahil sa pagkawala mo. Oo nga po, Ate Connie, marami pong rason para mabuhay. Magtiwala lang po kayo sa kanya. Meron na ako i-announce sa inyo tungkol sa inyong mga projects. Yung performance class ninyo, your scrapbook about the history of the Philippines, your research about the president of the country, your opinion about democracy and martial law, your handwritten about the death of Ninoy Aquino III. Intindihan ninyo? Ba naman yan? Research dito, research doon. Hindi na ba ako maubusan ng mga project? Mahirapan na ako. At hindi pa din tayo tapos. Kamusta ka, Alan? Pagod ka na ba? Ano na naman ba kailangan nyo? Wala naman! Ito lang!
Dayan? Si Danagab ba yun? Tara, sundan natin siya! Dayan, let me explain. Explain? Ano ba bang kailangan mo explain? Kitang-kita naman ang dalawang mata ko! Hindi ako bulag, Rep! Dayan, Sino yun? Sino yun, ha? si Kay. Pero Dayan, kaibigan ko lang siya. Kaibigan! Pero ako, girlfriend mo ako, Rep! Kaya ba wala kang oras sa akin? Kasi nandyan ka sa kaibigan mo! Not what you think, Dayan. Ano bang maling nagawa ko? Saan ako nagkulang, Rep? Minahal naman kita! Hindi mo masabat yun! No! Dahil! Bakit mo ako nagawang lokohin? Dayan, I'm sorry. Sinubukan ko na ipaglaban yung nararamdaman ko pero... Pero ano? Minahal naman kita! Hindi mo masabat yun? Hindi mo ako naintindihan, Dayan. Hindi ba hindi mo sa akin, Rep? Alam mo bang gabi-gabi akong nalulupad? Dahil hindi na kita nakakausap. Sorry, Dayan, pero kinalimutan ko lang meron akong ganun. I forget about you, you see. I won't even miss you someday, someday. Nung araw, kay tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawing muli. Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan. Kung pwede lang bawasan natin ang mga tampuan. Anak, kain ka muna. Hindi ka pa makain ah. Mamaya na po, ma. Tatapusin ko lang po ito. Anong oras ka matatapos? Alas 11 na ng gabi. Ma, okay lang po. Kakayanin ko naman eh. Sige, hintayin kita sa hapag ha. Huwag na po, ma. Matulog na lang po kayo. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kakain na din po ako mamaya. Sige po, ma. Okay class, our topic for today is all about depression.
interest in the activities that they once enjoyed. Okay, very good. Any other hand? Yes, Mr. Ramos. Depression for me is a disorder that feels like you're losing focus and interest. You feel like you're worthless in this world. You can sleep at night and you don't have energy, even for eating. You feel sad and stressed. Okay, Serious mental disorder where people lose interest in the activities that they once enjoyed. You feel like you're worthless in this world and you don't have energy, even for eating. Kumusta, kaibigan? Mukhang pagod ng bata. Ano na naman bang kailangan nyo? Aba, sumasagot ka na. Eto ko sa'yo. Anong ginagawa mo, Kila? Bulag ka ba? Malamang pinupunasan ko siya. Kila, lumayo ka nga sa kanya. Kayo ang lumayo sa kanya? Wala na nga kayo nagagawa para umunlad ang Pilipinas. Ikaw, Caleb, huwag mo nga hinahayaang kinakawawa ka ng mga yun. O sige, mauna na ako. Mag-iingat ka, ha? May natitira pa palang anghel sa mundo. Darating ang mga salita Mas nang umiyak sa buwan. Ikaw ba yan? Ikaw nga! Malungkot ka na naman, miss. Dayan, di ako miss. Pero na-miss na kita. Alam mo ba? Mas maganda ka pag nakangiti. Siguro kung palagi mong ginagawa yun, mas masaya. Kung lalaki man yan, makahanap ka rin ng iba. Siguro, yung tao naman na yun, hindi yun yung talagang tao para sa'yo. Lagi mong tatandaan na walid ka. Wag mag-alala kung nahihirapan ka. Welcome, Dian. Pero Dian, nasa public tayo, baka anong isipin nila? Tama ka, pagmasdan mga tala. Limutin ang mundo ng Somewhere, somehow, I found peace. I found peace with Dwayne. Sabi sa Bible, love never fails. So I failed. It wasn't love. Isa yun sa na-realize ko sa panahong minahal ko si Danrem at nasaktan ako. Oo, niloko niya ako. Oo, sobra niya ako nasaktan. Pero kung si God na nagpapatawad, tayo pa kayang tao lang. That's why I chose to forgive him. At doon ko naramdaman ang isa sa pinakamasarap na feeling. Ang pakiramdam na nakalaya ka na. Siguro kaya yun nangyari, para makilala natin ang taong para sa atin. Lahat ng tao pwedeng magkamali. Nagkakamali tayo para matuto. Pero sabi nga nila, ang tunay na kaligayahan makakamit mo lang kapag natuto kang patawad ang mga taong nasaktan ka.
Oo, naniniwala ako sa karma. Pero hindi ko naman hiniling na masaktan din sila tulad ng ginawa nila sa akin. Ang gusto ko lang, hindi na nila yung maulit pa sa iba. Nahayaan kong si God yung gumawa ng paraan para maging maayos at masaya buhay nila. Kasi ako, kontento na ako sa meron ako. Dalawa lang naman ang hiling ko sa buhay, ang maging masaya at maayos ang lahat. Na sana, maging maayos ng mga magulang ko. Maging maayos na lang ang flow ng buhay. Yung walang problema. Natutunan ko sa problema ang aking hinarap na dapat magtiwala na lang ako sa kanya. At sobrang masaya ako sa mga taong tumulong sa akin para mag-survive. Balat ko may mangulubot sa katandaan. Sobrang sarap sa feeling kapag nakawala ka na sa isang bagay na pilit na kumukulong sa'yo. Buti na lang, hindi ako nagpadala sa emosyon at nararamdaman ko. Ang tangi ko lang hiling ngayon ay ang makita ko ulit na buo at masayang pamilya ko. Gusto ko manirahan ulit sa isang tahanan na punong-puno ng kulay at hindi ng ingay. Pero kakayanin ko na ang lahat ng pagsubok na dumating. Buti na lang, nakasurvive ako. Ngayon, sabi ko nang kakayanin ko ang pag-aaral ko para sa aking ina, mga kaibigan. Hindi na ako titigil kahit anong mangyari. Buti na lang, hindi ako sumuko. Lakbay, walang hanggang pagmamahal, tanging sa'yo tayo lang hanggang sa dulo, o tayo lang, tayo lang. Salamat at dumating ka sa aking buhay. Ikaw ang tanging nagbigay sa mundo ko ng kulay. Sasamahan ka sa bawat paglalakbay. Walang hanggang pagmamahal, tanging sa'yo iaalay. Salamat at dumating ka sa aking buhay. Ikaw ang tanging nagbigay sa mundo ko ng kulay. Sasamahan ka sa bawat paglalakbay. Walang hanggang pagmamahal, tanging sa'yo iaalay.